Breaking news mga kachismis! Pangulong Bongbong Marcos may pasabog na aksyon sa mga kababayan nating mga taga Cavite. Dumayo sa probinsya ng Cavite ang ating mahal na Pangulong Marcos para magbigay at maiabot ng personal ang tulong pinansyal sa mga kababayan nating mga naapektuhan ng oil spill, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga mangingisda at sa mga pamilya nito na pansamantalang natigil ang kabuhayan dahil sa insidenteng ito. Kaya mga kachismis, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga latest chismis at balita sa araw na ito. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsan ang pinsala na inidulot ng mga insidenteng gagaya nito. Hangad namin na ang presidential assistance na aming handog sa bawat apektadong mangingisda ay makakatulong sa inyong pagbangon at magbibigay ng panibagong pag-asa. Sa pangunguna ng BIFAR, makakatanggap ang ating mga mangingisda ng 18 milyong piso na halaga ng tulong, kabilang na ang post-harvest equipment, training, tulong pinansyal para sa gasolina. Tama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ang ating mga pangarap sapagkat walang maiiwan at walang mahuhuli sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ang ating mga mangingisda. Mabuhay ang Cavite. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng presidential assistance para sa ating fisherfolk and families na apektado ng oil spill. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni Agricultural Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Kasama po si Senator Bong Revilla at Senator Francis Tolentino. Maaalala natin na madaming lugar sa Cavite ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa oil spill, kasama na dito ang mga lugar ng Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate dahil sa paglubog ng Inti Terra Nova sa Limay, Bataan noong July 25, 2024. Tinatayang 1.4 million liters na industrial fuel ang natapon sa karagatan na nakaapekto sa mga lamang dagat. Sa dinaos na program sa General Trias noong August 28, 2024, namahagi ng tulong pinansyal ang Pangulong Bongbong Marcos na nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa mga selected beneficiaries mula sa mga lungsod ng Bacoor at Cavite at sa mga bayan ng Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Nagbigay din siya ng tseke na nagkakahalaga lang naman ng 161.5 million pesos sa provincial government ng Cavite. Ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR ay patuloy sa pagmomonitor ng sitwasyon sa pangingisda sa mga lugar na apektado ng oil spill dahil sa paglubog ng motor tanker Terra Nova malapit sa baybayin ng Lamao Point sa Limay, Bataan noong July 25, 2024. Nagpalabas na din ng utos ang ahensya na ang isda at iba pang lamang dagat sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas at Metro Manila ay dineklarang safe for human consumption. Ang BIFAR kasama ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba pang mga partners nito ay patuloy sa pag-assess sa mga posible pang mga apektadong lugar palibot ng Manila Bay at patuloy sa paghahatid ng suporta sa mga apektadong komunidad. Ang mga nabanggit na mga ahensya ay ang Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, and Department of Health. Ready at the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo!
Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng Presidential Assistance sa ating fisherfolk at kanilang mga pamilya dito sa probinsya ng Cavite. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Maraming salamat po. Sa pag-asenso, magsikat ng mabuti ka nang guminhawa tayo. Ang malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa bayan, ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at tagas, kagandahan at talento. Kalikasan. Patuloy naman ang ating pagkumpuni at pag-aayos ng manhole at air vent sa Jason Bradley na kabilang paghahanda para sa ating refloating operation. Isinasagawa na rin ang seawater siphoning yun na nga sa barkong Mirola 1 kasabay ng pagtatakip sa mga butas ng katawan nito. Mga kababayan, kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito sa pagpapalawak ng inyong kaalaman at kasanayan sa pangingisda at sa paghihikayat pa sa kabataan na makilahok sa pagsulong ng inyong sektor. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ang ating mga pangarap sapagkat walang maiiwan at walang mahuhuli sa bagong Pilipinas. Nung unang namin sa oil spill talaga, medyo nahirapan talaga kami kasi unang-una hindi kami makapaghanap buhay kasi fishing ban. Sa ngayon naman, nakakabinta na rin naman kami ng kaso nga lang medyo mababa pa ang presyo. Pero at least pa paano, nagtsatsagaan na lang din kami para lang din sa aming mga pamilya din. Masaya kami. Kasi ang Pangulo talaga, inaalala yung mga tao na napiktuhan ng kalamidad. Sa nakita ko sa ating mga mahal na Pangulo, lahat ng mga napiktuhan, binibisita talaga na tinutulungan. Ang message ko sa ating mahal na Pangulo, sana hahaba pa ang termino mo para matulungan mo kaming mga mahihirap. Maraming salamat. Nandito po si Bongbong Marcos na ating presidente. At yung aming katugunan na paghihirap ay binibigyan niya ng kalutasan. At nabibigyan niya kami ng mga financial assistance. Maraming salamat sa kanya at nandiyan siya at handang tumulong sa amin.